Kung si PBBM fake news at herd mentality ang sinasabing salot sa kalayaan, si VP Sara naman tinuturo ang katiwalian sa gobyerno, problema sa droga at edukasyon at kahirapan at gutom. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Huwag isuko ang kalayaan sa mga traidor at sa mga walang malasakit sa bansa. Yan ang panawagan ni VP Sara sa mga Pilipino ngayong Independence Day. Kabilang sa mga hamon sa ating kalayaan ay ang pagmamalabis at katiwalian sa gobyerno, laganap na droga, problema sa edukasyon, kahirapan at gutom. Hindi tayo lumaya para masadlak lamang sa pagdurusa ang ating bansa. Hindi tayo lumaya para muling mawalan ng karapatan at maging alipin ng iilan. Sabay sa araw ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court, lumipad sa Malaysia ang pangalawang Pangulo para sa isang personal trip kasama ang kanyang pamilya. Mga OFW ang kasama niya roon sa Independence Day celebration. Sa makasaysayang Baraswa insert sa Malolos, Bulacan naman, pinangunahan ni Senate President Cheese Escudero ang flag raising ceremony. At sa gitna ng mainit na issue sa impeachment, pagkakaisa at pagkakasundo ang kanyang panawagan. Anumang kulay ang inyong dinala noong nagdaang eleksyon, pula, asul, dilaw, berde, para sa akin hindi mahalaga ang mga kulay na yon. Dahil sa araw na ito at sana bawat araw ng taon, ang mga kulay na dapat dinadala na lamang sana ng bawat Pilipino ay pula, asul, puti at dilaw. Mga kulay na sumasagisag sa watawat ng ating bansa. Mga kulay na sumasagisag at nagpapatunay kung sino at ano tayo bilang mga Pilipino. Sa mensahe naman ni House Speaker Martin Romualdez, ang araw na ito ay hindi lang daw pag-alala sa nakaraan, kundi panawagan para palakasin ang kasalukuyan at matiyak ang kinabukasan. At bilang pakikiisa ng Kongreso sa vision ng bagong Pilipinas, isusulong daw nila ang mga reforma na grounded in transparency and accountability. Sa Kawit, Cavite naman nagdiwang si Chief Justice Alexander Hesmundo. Para daw sa hudikatura, patuloy dapat gamitin ang kalayaan para mapaunlad ang lipunan. Dapat raw tanungin ang sarili kung ano ang ginawa natin sa kapayapaang ipinagkaloob sa atin. Ginagamit ba ito para lutasin ang pagkawalang katarungan? Pinangangalagaan ba natin ang karapatan ng bawat Pilipino? O nagagamit lang ba ito para sa pansariling interes? Para sa agenda, Francis Polve, Billionario News Channel.